Aabot naman sa 156.4 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo. Nakatakdang sirain ng Bureau of Customs. Nasabat ang mga smuggled na sigarilyo ng Bureau of Customs Port of Davao sa iba't ibang operasyon nito ngayong taon. Ayon sa BOC, ang mga nasabing kontrabando ay nasabat mula sa Maguindanao at inilagak sa lungsod ng Davao. Tinatayang aabot sa mahigit 182,000 dreams ang mga sisiraing kontrabando. Markado! Ilang puganteng dayuhan inaresto naman sa magkakahiwalay na operasyon ng Bureau of Immigration sa Pampanga at Parañaque City. Isa sa mga nahuli ang Koreano sa Angeles City, Pampanga na wanted dahil sa fraud o panloloko at may arrest warrant mula sa Seoul Nambu District Court noong pang October 2017. Huli rin ng isa pang Koreano dahil sa pagtatago ng isang pugante kung saan wala siyang naipresentang valid immigration documents ng sitahin ng mga otoridad. Naresto naman sa Parañaque City ang isang Chinese na wanted dahil sa money laundering at may detention warrant mula pa noong October 2022. Markado! Babae sugatan matapos naman mabagsakan sa ulo ng bakal mula sa isang construction site sa bahagi ng Binondo, Maynila. Naglalakad ang babae kasama ang isa pang sa may Quintin Paredes kanto ng Carvajal Street nang mabagsakan ng bakal sa noo. Bahagyang nawala ng malay ang babae na agad namang narespondihan ng barangay para isugod sa pinakamalapit na ospital. Patuloy pang inimbestigahan ng insidente at inaalam pa kung sino ang dapat managot sa pangyayari. Markado! Lalaki sa Nia Road sa Barangay Piñahan, Quezon City inaresto matapos naman tutukan ng patalim ang isang pulis Quezon City. Ang lakas ng loob ano. Ayon kay QCPD Station 10 Commander Police Lieutenant Colonel Zachary Capellan, hininalang lasing ang suspect nang mangyari ang insidente. Pero sa halip na sa presinto dalhin, sa barangay na lang dinerecho ang lalaki. Sa kabila nito, tiniyak ni Capellan na patuloy na iiral ang maximum tolerance sa kanang hanay kasabay ng pagbabantay sa dinemolish na lugar. Markado! LGU naman ng Quezon City kinundo na ang karahasan sa demolition sa Nia Road, Barangay Piñahan, Quezon City nitong Huwebes. Sa naturang insidente, nasa 20 pulis at mga tauhan ng LGU ang nasugatan dahil sa ibinatong mga bato at bote ng mga residente. Sa impormasyon naman ng lokal na pamahalaan, pinangunahan ng panggugulo ng ilang ilegal na nagpapaupa at mga residenteng hindi kwalipikadong benepisyaryo sa itatayong pabahay. Gitang Quezon City LGU, hindi nila hahayaang manaigang interes ng iilan laban sa kapakanan ng nakararami. Markado! TNVS driver na nagpost ng malaswa sa social media sa naging pasahero nitong aktres na si Cheryl Manabat ipatatawag ng LTFRB. Yung mga ganyang klaseng pambabazos, walang lugar yan eh. Diba? Sa panahon, anumang panahon. Ayon kay LTFRB Board Member Attorney Greg Puad Jr., bukod pa ito sa nauna ng suspensyon ay pinataw ng Transport Network Company ng nabanggit na driver. Una nang iginiit ng aktres na hindi niya palalampasin ang ginawa sa kanya ng pambabastos sa social media. Sa nag-viral na litrato makikita ang selfie photo ng driver at aktres pero mababasa rin ang mga malalaswang salita mula sa driver. Markado! Samantala, dalawang batang magpinsan patay matapos makulong sa isang abandonadong kotse sa Olongapo City. Batay sa investigasyon, bandang alas 11 ng umaga ng Miyerkules, nang pumasok ang dalawang bata sa kotse at bandang alas 2 ng hapon nang matagpuan silang walang malay. Nasugod pa sa ospital ang dalawa pero pumanaw din kalaunan. Ayon sa may-ari ng kotse, nakalak ang kotse at hindi pa gumagana kaya palaisipan din sa kanya kung paano nabuksan ang sasakyan. Markado! Samantala, 3 suspects sa umano'y hazing sa Philippine National Police Academy o PNPA noong Biyernes Santo, nilipat na sa kustodiya ng CIDG. Ayon kay PNPA Director Police Major General Andre Dizon, inreklamong 3 ng mahigit 20 underclassmen na nagtamo ng pahirap, paso ng sigarilyo at pagkalapnos ng likod, hita at iba pang parte ng katawan. Nasampanaan niya ng kasong administratibo at paglabag sa Anti-Hazing Act ng mga suspect na maring magresulta sa kanilang tuluyang pagtanggal sa akademiya. 7 hindi pa tukoy na individual ang inimbestigahan ng pulisya. Markado! PNP desididong panagutin naman ang mga sangkot sa panibagong insidente ng hazing sa PNP Academy o PNPA. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Milencio Nartates Jr. na hindi nila kinukonsinti ang namang uri ng pang-aabuso o hazing. Inanunsyo naman ng National Police Commission o NAPOLCOM na bubuo sila ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon. Sa Lunes, sinasang magdaraos ng press conference sa Campo Crame para magbigay ng update sa naganap na hazing sa loob ng PNPA. Ang nakalulungkot lang lalo dito, ito po'y nangyari Biyernes Santo.
Diba? Yung panahon na dapat tayo po'y nananalangin at nagninilay-nilay. Pero sa halip na magnilay-nilay at magbawas ng kasalanan, nagdagdag pa ng kasalanan ha. Itong tatlong suspect na ito na kawawa lapnos ang balat no ng mga napagdiskitahan at sinasabi nga batay sa ulat na ginawa nila yung pananakit bilang parusa dun sa kanilang underclassmen. So hindi katanggap-tanggap yan. Walang puwang yung ganyang klaseng karahasan at yan po hindi po tinotolerate no ng PNP. Markado! PhilHealth tiniyak naman ang coverage para sa mga miyembrong maapektuhan ng mga sakit sa panahon ng tag-init. Kabilang dito ang heat stroke, heat exhaustion, heat collapse, heat cramp at sunstroke, heat fatigue, dehydration, chickenpox at typhoid fever. Kasama rin sa health package ang sore eyes, conjunctivitis, infectious diarrhea, acute gastroenteritis at kapag nalaso ng jellyfish at iba pang hayop sa dagat. Para sa mga tanong hinggil dito, maaaring tumawag sa PhilHealth hotline na 02-866-225-88 o sa numerong 0998-857-2957 at 0917-127-5987. Markado! Sa ibang mga balita, ilang magsasaka at mga isda naman sa Nara, Palawan, nagpahinga muna dahil sa nararanasang krisis sa langis. Aminado ang mga magsasaka at mangingisda sa Nara na mabigat na ang epekto ng krisis kahit pa may tulong mula sa gobyerno. Kaya nga dapat dito yung mga tulong, hindi yung mga pantapa lang, hindi yung mga band-aid solution. Dapat dyan yung may pangmatagalang plano at hindi lang basta ayuda. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, tuloy-tuloy din nilang pagtaas sa gastos sa produksyon. Sa ngayon, gumagawa na ng paraan ng lokal na pamahalaan ng Nara para maiwasan ang posibleng krisis sa pagkain. Markado! Mga magsasaka naman sa Ifugao na nawagan sa gobyerno na magtakda ng minimum price sa kanilang ibinabagsak na gulay sa trading post. Hiling yan ng mga magsasaka dahil sa patuloy na pagkalugi, bunsod ng bagsak presyo sa gulay. Ayon sa mga magsasaka ng binggit, nasa 20 pesos kada kilo dapat ang bentahan ng repolyo o di kaya pechay para makabawi ng gastos at maganda ang kita. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ng Department of Agriculture ukol sa hiling na pagtatakda ng minimum price sa binabagsak na gulay. Markado! Ilang mangingisda naman sa General Santos City, tumigil na rin muna sa pagpalaot dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa mga mangingisda, kulang na ang kanilang puhunan dahil sa mataas na presyo ng diesel na ginagamit sa kanilang mga bangka. Sa ayon, kanya-kanya na munang diskarte ang mga mangingisda sa Gensan para may kitain at mabuhay. Sinabi naman ng City Agriculture Office na nagpapatuloy ang profiling sa mga apektadong individual para mabigyan sila ng ayuda. Markado! Bawas presyo sa mga produktong petrolyo ipatutupad sa susunod na linggo. Sa pagtayo ng ilang impormante ng industriya ng langis, 5 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos and 50 centavos ang maring bawas presyo sa kada litro ng diesel. Hanggang piso naman ang inaasang rollback sa presyo kada litro ng gasolina. Kadalasang ipinatutupad ang price adjustment sa produktong petrolyo tuwing araw ng Martes. At kahapon, natanong natin si Energy Secretary Sharon Garin, bakit maliit? Ang paliwanag, syempre, pinagbabasihan po niyan yung 5-day average na kalakaran. So, doon po nakadepende po yan. At yung mga, syempre, yung mga projection. Ngayon, nakadepende rin tayo sa ibang bansa. Kung walang mangyayaring masama dahil may ceasefire ngayon, dyan sa gera sa gitnang silangan, patuloy nagaganda ang takbo niyan. Pero kung hindi, syempre magtataas. So, ito simula pa lang. At sana, wag nang lumala pa yung sitwasyon po dyan para kahit papano, kahit papano, makabawi-bawi tayo. Kung wala mang paggalaw, sana, kung wala mang pagbaba, sana walang pagtaas. Markado! Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO, ikinagalak naman ang ipatutupad na service contracting ng pamahalaan sa mga pampublikong jeepney. Ayon kay Libay De Luna, National President ng ACTO, isang service contracting sa nakikita niyang makatutulong sa sektor ng transportasyon at maging sa mga pasahero. Malaking tulong din naman ito sa mga kooperatiba at korporasyon lalo na't napakataas na ng presyo ng krudo. Maliban dito, nanawagan din ng ACTO na magkaroon ng moratorium o suspensyon sa pagbabayad ng pautang sa mga bangko para sa mga modernized jeepney. Markado! Mga pampaserong jeepney na lalahok naman sa Service Contracting Program, kailangan kabitan ng Global Positioning System o GPS.
Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na kailangan ito para mamonitor ang biyahe ng mga tsuper na kalahok sa programa. Pero maaari naman anya na mamonitor ito sa pamamagitan ng manual monitoring ng LTFRB, LTO, PCG at MMDA. Agad naman itong inalmahan ng grupong Manibela dahil kakailanganin pa umano nilang gumastos muna bago makasali sa programa. Markado. Pang-truck kasi yun eh. Alam ko hanggang 100 kilometers ang ata yung pwedeng matakbo. So mga ganong klase. So para ma-measure no na sakto lang no yung biyahe hindi lalagpas. Kaya kailangan may pang-truck sila gamit po yung GPS. Samantala ilang jeepney driver may alinlangan naman sa ilulunsad na service contracting program. Partikular sa may agam-agam sa programa ang mga driver at operator ng jeepney na nakasali na sa service contracting na ipinutupad noong pandemya. Naranasan daw kasi nila noong napakatagal na pagbabayad ng gobyerno. Tapos na yung programa pero hindi pa sila nababayaran. Gitang ilang tsuper wag sanang patagalin ang pagbabayad lalo't hindi naman nautang ang bayad sa pagpapakarga ng petrolyo. Kaugnay niyan, DOTR tiniyak na hindi matatagalan ang pagbabayad sa mga tsuper na sasali sa service contracting program. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, diretso sa mga bank account o e-wallet ng mga tsuper at operator ang magiging bayad sa kanila. Abot lamang anya ng hanggang 5 araw bago matanggap ang bayad ng gobyerno. Una nang nagpahayag ng pag-alala ang ilang tsuper at operator ng jeepney dahil posibleng umabot ng 1 buwan ng bayad sa kanila gaya umano nang nangyari nung panahon ng pandemya. Markado. Mga kapuso, yan pong una bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil magbibigay daan lamang tayo sa ilang mga paalala ang oras. 14 na minuto na makalipas ang 4:00 ng madaling araw.
nakikinig sa Markado. Nagbabalik po ang programang Markado dito sa Super Radio DCWB. Mga kapuso, huwag pong kalimutang i-follow ang aming social media accounts. Hanapin lamang Super Radio DCWB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel. Search nyo lamang Super Radio DCWB at mag-subscribe. Salamat po mga kapuso at syempre, bay pagbati sa mga kapuso nating mga maagang gumising. Ayan, nakatutok sa atin ngayon sila Nelson Malinaw, Claro Consolacion Paet, Joy Ann Montilla, Antonina Fangon, Luz Viminda Serot. Ayan, nandyan din sina Lapore at De La Cruz family, Bautista family, sila Nanay Grace at Nanay Dory, pati sila Tita Cora Santo Tomas. Yung mga motorista po naman ng kalsada, ingat-ingat po tayo saan man tayo papunta. Markado. Balik po tayo sa balitaan. Department of Energy o DOE tiniyak na sapat ang supply ng LPG sa Pilipinas. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na bagaman tumigil na sa pag-export ang ilang major producer ng LPG, agad namang nakahanap ng alternatibong source ang pamahalaan at mga kumpanya ng langis. Malagaan niya ito lalo pat hindi lamang sa bahay ginagamit ng LPG, bagkus maging sa commercial establishments tulad ng restaurants. Budaan niya sa China at Hong Kong, sinabi ni Garin na angkat na rin ng langis sa Australia at Estados Unidos. Markado. Paggamit naman ng electric vehicle, sinusulong ng Department of Energy o DOE sa kita ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa DOE, matatag at cost-efficient na solusyon ito sa gitna ng krisis sa Middle East. Sa ngayon may mahigit 60,000 electric vehicles umano na nakaristo sa kagawaran. Binigyang din ng DOE na alinsunod ang programa sa polisiya ng gobyerno sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act at Comprehensive Roadmap for the Electric Vehicle Industry. Markado. Gobyerno tiniyak naman na patuloy ang kanilang pagsisikap para matiyak ang seguridad sa pagkain. Sarap ito ng mga pangamba na maapektuhan ng tuluyan ng food supply dahil sa napakamahal na presyo ng petrolyo. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Agriculture Undersecretary Asis Perez na patuloy ang kanilang mga pag-uusap para unahan ang mga posibleng problema partikular sa local production. Kasabay ito ng patuloy na suporta sa mga magsasaka tulad ng fuel subsidy para hindi huminto ang produksyon. Markado. Eto, kapit po mga consumer. Dagdag singil sa kuryente ipatutupad ng Meralco ngayong buwan ng Abril. Lahat lang nagtataasan Batay sa abiso, 53 centavos per kilowatt hour ang magiging dagdag singil sa kuryente. Katumbas ito ng 107 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa isang buwan, habang 267 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour kada buwan. Palawanag ng Meralco, bunsod ito ng pagtaas ng generation charge na dulot ng paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Ang mahirap pa ngayon, panahon po ngayon ng tag-init at bakasyon. So marami, mga nasa kanikin nilang mga bahay, mga nagpapalamig pag nandyan lang. Siyempre, electric fan na laging nakabukas ngayon. Yung mga aircon, iba pang mga appliances, katulad na lamang ng TV, ref. Tumataas talaga normal ang konsumo sa kuryente kapag panahon ng tag-init. Idagdag mo pa itong paghina ng piso kontra dolyar. So malaking dagok po ito. Lalo't hindi lang naman ng kuryente ang binabayaran natin. May mga renta pa sa bahay na nagtaasan din. Sa tubig, sa mga pagkain, at iba pa. Markado. Gobyerno mawawala naman ang tinatayang 170 billion pesos na kita kada taon kung aalisin ng value-added tax o VAT sa petroleum products. At kay Energy Secretary Sharon Garin, ang halaga ay maring magbago depende sa galaw ng presyo ng langis. Binigyang din ng kalihim ng VAT ay pinapataw sa ilalim ng batas o National Internal Revenue Code, kaya hindi ito maring basta alisin lang ng ehekutibo. Sa halip, kinakailangan niya ng aksyon mula sa Kongreso sa pamamagitan ng pag-amyenda sa umiiral na batas para tuluyang matanggal ang VAT sa produktong petrolyo. Markado. Posibleng pagsasabuatan naman ng mga kumpanya ng langis sa pagpapatupad ng taas presyo, pinambisigan ng Department of Energy. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin na handa silang pangalanan ang mga kumpanya na mapapatunayang may paglabag patay sa magiging resulta ng investigasyon. Kailangan niya na maimbestigahan ng inaasal ng mga oil company para matukoy kung talagang mayroon silang ginagawang anti-competitive behavior. Nagpadala na niya ng liham ang DOE sa Philippine Competition Commission o PCC para alamin ang sitwasyon at ugnayan ng mga oil company. Markado.
Department of Energy, nilinaw na wala pang konkretong usapan sa joint oil and gas exploration sa pagitan ng Pilipinas at China. Ginawang paglilinaw kasunod ang panawagan ng ilang grupo at mambabatas para sa transparency sa posibleng pagbuhay sa naturang negosasyon. Sa kanilang pakikipagpulong sa Chinese Embassy, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garina, tanging supply ng langis ang tinalakay at hindi ang exploration. Sinabi pa ng kalihim na hindi lamang China ang maaaring maging kapartner ng Pilipinas sa oil at gas exploration. Markado! Samantala, mahigit 300 Filipino mula Abu Dhabi na apektado ng giyera sa Middle East. Dumating sa bansa kahapon. Pasado alas 3 ng hapon nang lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay City ang eroplanong sinasakyan ng 342 ng mga Pinoy. Ito na ang ikawalong Philippine Government Chartered Repatriation Flight ng gobyerno mula nang magsimulang tensyon sa Middle East at ika-4 na repatriation flight ng mga Pilipino mula sa Abu Dhabi. Sinalubong sila ng mga opisyal at tauhan ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Health. Markado! Pag-uwi naman sa bansa ng nasa 300 Filipino sa Lebanon, pinoproseso ng Department of Migrant Workers. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, sa ngayon ay wala pang napaulat ng Pilipinong nasaktan sa ginawang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Mula niya nang pumutok ang giyera sa Middle East, nasa 60 Pilipino na ang repatriate o naiuwi sa bansa mula sa Lebanon. Pagkakalooban sila ng 40,000 pesos na tulong pinansyal bukod sa transport at accommodation assistance at pag-aalay sa kanila na magkaroon ng trabaho. Markado! Samantala, ilang residente sa Metro Manila inalmahan ang ipinatutupad na Safer Metro Manila Plan ng DILG. Bagay ng programang pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa gaya ng pagbabawal sa paglalagay ng mga sagabal sa kalsada, curfew sa mga kabataan at iba pa. Ayon sa Malacanang, ipinatutupad lamang ng DILG mga ordinansa na mahigit 10 taon na ang tanda. Pero kung may mga pagmamalabis, agad umano itong isumbong sa barangay o sa mga pulis. Paano kung sila yung may pagmamalabis? Katulad kahapon doon sa Oplan Bulabog, dyan sa Mandaluyong, nagkaroon ng problema doon eh. Bigla na lamang daw tinikita ng walang abiso. So yung mga ganong klase, kaya may mga kumukontra doon sa programa na sinasabing anti-poor. At baka daw may mga mangyaring paglabag sa karapatang pantao. Do tiniyak naman nila nung umpisa ng paglulunsad ng programa na magiging patas sila sa pagpapatupad nito. Pero kahit na may mga ano pa rin palya. Siguro dapat maplansya maigi yan at malinaw din dahil marami rin yung mga kumukontra rito. So yun lang, kumbaga para matiyak lang ng mga tao na kapag mayroon silang mga nakita ng mga otoridad, halimbawa barangay at pulis na nag-iikot, hindi po sila maaabuso. Markado! Samantala, 2 sasakyang pandagat nagkabanggaan sa Zamboanga City. Sa impormasyon mula sa Philippine Coast Guard o PCG, bandang alas 6 kagabi nang mangyari ang insidente sa may bahagi ng Santa Cruz Island. Nang bumangga sa Sug Adventurer na isang high-speed powercraft vessel na patungong basilan ang Jungkong o maliit na motorized bangka na may sakay na 3 pasahero. Nahulog sa dagat ang mga pasahero ng motorized bangka na agad din namang nailigtas. Markado! At isa pang petisyon para ipatigil ang impeachment proceeding sa Kamara inihain naman sa Korte Suprema. Inihain ang petisyon na nasa 17 at pribadong individual. Tinukoy nila ang umano'y premature rulings ng House Committee on Justice na nagdeklarang sufficient in form, substance at in grounds ang 2 reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Pinuna rin ng petitioners ang mga sabpina na inisyu ng Justice Panel ng Kamara at iginiit na isa lamang yung fishing expedition. Markado! Impeachment proceedings naman sa April 14 sa House Committee on Justice tuloy. Yan ang reaksyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon kasunod ng panibagong petisyon sa Korte Suprema na nagpapatigil sa naturang proseso. Ayon kay Redon, miyembro ng Justice Committee na nagsasayang lamang ng papel ang petitioners dahil wala namang bagong argumento. Gitang mambabatas, dapat ibasura agad ng Korte Suprema ang petisyon na pawang pagsawsaw lamang sa isang kaso na hindi naman sila kasali. Markado! At mga kapuso, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat po sa mga nakasama natin sa loob at labas ng himpilan. Huwag bibitiw, huwag mawawala ang tabayanan po. Susunod na programa, Umaga na Balita ng inyong makakasama si Fernan Guapo Gulapa. Mga kapuso, dito po sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.